Muling umangat ang pamahalang lokal ng lungsod ng Cabanatuan sa larangan ng mahusay na pamamahala matapos mapasama ang Barangay Paga sa top 16 finalist ng Galing Pook Award 2025. Isa sa pinakatinitingalang parangal para sa mga makabago at epektibong programang pampamahalaan sa bansa. Bagamat malaking karangalan ito para sa lungsod, higit na nakikita ngayon ng publiko ang modelo ng pamamahala na ipinatupad sa Barangay Pagas, isang pinatibay na sistema ng serbisyo publiko na nakatuon sa partisipasyon ng mamamayan, mabilis na pagtugon sa pangailangan at pagbuo ng mga programang pangkomunidad na tunay na nakabatay sa datos at konsultasyon. Sa pamumuno ng sangguniang barangay na pinangungunahan ni ABC Christopher Lee, kasama ang mga barangay worker, bantay bayan at mga voluntaryo, umangat ang Pagas dahil sa mga programang nagpapatunay na malaki ang naibubunga kapag sama-sama ang komunidad. Ayon sa ilang residente, hindi lamang serbisyo ang nararamdaman nila, kundi isang mas bukas at inklusibong pamamahala kung saan mismong mga mamamayan ang nagbibigay ng mungkahi, suporta at aktibong nakikilahok sa mga proyekto. Sa pahayag ng City Government of Cabanatuan sa pamumuno ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara, ang pagkilalang ito ay hindi lamang tropeyo o titulong dapat ipagmalaki, kundi hamon at inspirasyon para sa lahat ng barangay sa lungsod na paigtingin pa ang kanilang mga inisyatiba. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na ang tagumpay ng Pagas ay tagumpay ng buong Cabanatuan at patunay na kayang makamit ng isang barangay ang pambansang pagkilala kung may malinaw na direksyon, matatag na liderato at malawak na suporta ng mamamayan. Ang parangal ay tinuturing na pagkilala rin sa mga mamamayan ng Barangay Pagas na patuloy na nagipagtulungan, nakikilahok sa konsultasyon at sumusubaybay sa mga programang pangkaunlaran. Sa kanilang sama-samang pagkilos, naging malinaw ang tunay na lakas ng isang barangay ay hindi lamang nasa plano ng pamahalaan, kundi sa kooperasyon at malasakit ng bawat residente. Ang pagkakasama ng Barangay Pagas sa Galing Pook 2025 ay nagsisilbing paalala na ang pag-unlad ay mas mabilis kapag ang pamahalaan at mamamayan ay kumikilos bilang isang komunidad. Hindi lamang pagbabasa ang isinusulong ngayong pagdiriwang ng National Reading Month sa San Francisco Elementary School, Santo Domingo, Nueva Ecija, kundi pati na rin ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng bigas at pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sa edad na 6, ipinamalas ni John Dovi Domingo Aliarde ang husay sa pagbasa ng Bigyang Buhay Niya, ang kwentong Si Rica at ang Mahiwagang Brown Rice, isang akdang tumatalakay sa nutrisyon at pagpapahalaga sa agrikultura. Sa nasabing kwento, natuklasan ni Rica ang mahalagang sustansya ng brown rice at ang kahalagahan ng wastong paggalang sa bawat butil ng bigas. Isang paalala na likha ng pagsisikap at hirap ng mga magsasaka. Para sa mga guro, ang simpleng aral na ito ay nagiging tulay upang maagang maituro sa mga batang mag-aaral ang tamang asal sa pagkain at ang pagsuporta sa produktong lokal. Ang pagbabasa ni John Dovi ay nakaangkla rin sa kampanya ng National Rice Awareness Month na nagtataguyod ng pagiging rice-responsible, hindi pag-aksaya ng kanin, pagkain ng masustansyang bigas tulad ng brown rice at pagkilala sa sakripisyo ng mga Pilipinong magsasaka. Ayon sa mga guro, ang pag-uugnay ng kwentong pambata sa isyong pang-agrikultura ay nagpapalawak sa pananaw ng mga bata sa tunay na halaga ng pagkain sa kanilang hapag. Pinangunahan ang aktibidad ni Ginang Alona Manalili sa suporta ni Punong Guro Diosdado de la Cruz bilang bahagi ng advokasya ng paaralan na hubugin ang mga mag-aaral hindi lamang bilang mahusay na mambabasa kundi bilang batang kritikal, may malasakit at may pag-unawa sa mga isyong pangkalusugan at pang-agrikultura. Para sa paaralan, ang mga ganitong gawain ay hindi lamang selebrasyon kundi pundasyon ng pagbuo ng henerasyong may pagpapahalaga sa kalikasan, pagkain at sektor ng agrikultura.
Ang akdang sirika at ang mahiwagang brown rice ay likha ni Noel Kasubha at Lorely V. Domingo na ngayon ay nagsisilbing inspirasyon upang hikayatin ng mga bata na tumangkilik ng mga kwentong may aral at may saysay para sa komunidad. Higit pa sa pansamantalang hanap buhay, ang hatid ng isinagawang Dole Tupad Orientation kamakailan na pinamunuan ng Public Employment Service Office o PESO Cabanatuan Community Affairs Office sa pamumuno ni Mr. Julio Miguel Vergara at Department of Labor and Employment Nueva Ecija. Ang programa ay nagsisilbing hakbang tungo sa mas mabilis na komunidad at mas matibay na suportang pangkabuhayan para sa Cabanatuenyo na lubhang nangangailangan. Sa pakipagtulungan ng City Government of Cabanatuan sa pangunguna ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at ng Office of the 3rd District Representative na pinamumunuan ni Kong Julio Cesar J. Vergara, nabigyan ng pagkakataon ng mga nawalan ng trabaho at mga manggagawang mababa sa minimum wage na magkaroon ng pansamantalang kita at makapag-ambag sa pagpapanatili ng kalinisan ng kanilang barangay. Hindi lamang pansahod ang layunin ng tupad, bahagi ng programa ang pagtalaga sa mga benepisyaryo sa paglilinis ng kani-kanilang barangay at mga eskwelahang sakop nito. Sa loob ng 10 araw, sila ay makatatanggap ng 570 pesos kada araw. Ngunit higit pa sa kita, inaasahang makatutulong ang proyektong ito sa pagpapaganda ng kapaligiran at pagpigil sa mga problemang pangkalusugan na dulot ng maruming paligid. Ayon sa ilang barangay officials, ang partisipasyon ng mga benepisyaryo ay nagdadagdag ng lakas sa kampanya kontra basura, lalo na sa mga lugar na madalas suliranin ang kalinisan. Bahagi rin ng programa ang pakikibahagi ng City Agriculture Office sa pamumuno ni Acting City Agriculture Officer Edgardo Bautista na nagbigay ng mga seedlings sa mga benepisyaryo. Layunin nitong palawakin ang urban gardening at hikayatin ang mga residente na magtanim sa kanilang barangay. Isang hakbang para sa seguridad sa pagkain, dagdag kabuhayan at mas luntiang kapaligiran. Sa kabuuan, lumalabas ng tupad program ay hindi lamang pansamantalang tugon sa pagkawala ng trabaho. Ito ay nagiging komprehensibong programa na nagtutulay sa pangailangan ng kabuhayan at pangmatagalang layunin ng lungsod sa kalinisan, kalusugan at urban sustainability. Para sa marami, hindi lang ito 10 araw na trabaho, kundi pagkakataong makapag-ambag sa pag-unlad ng Cabanatuan habang muling binubuo ang kanilang kabuhayan.